Teodora Alonso is seated by their house in Manila, recalling her son Jose's successes as a doctor of medicine, of society, and to the barrio. She just came from Dapitan, where Pepe was being exiled. Pepe hatte seine Mutter gerade mit großem Erfolg operiert, denn konnte den grauen Star in Teodoras rechtem Auge entfernen. Unmittelbar danach konnte sie wieder klar und deutlich sehen. Natatanaw ko na sa kalayuan ang ilaw ng parola sa loob ng intramuros. Ang aking anak. Salamat, Pepe. Alam ko naman na hindi na ako magtatagal sa mundong ito, pero salamat sa regalong makakitang muli. Pinipilahan na ng maraming pasyente ang anak kong doktor at nagmula pa sila sa iba-ibang nasyon. At pati ako ay himalang napagaling niya. Ipinagmamalaki ng buong pamilya ang kanyang tagumpay. Ikinatutuwa ko rin naman na ibabahagi na niya ang kanyang mga natutunan sa Alemanya, doon sa Dapitan. Hindi yan tumatanggap ng salapi, kapalit ng kanyang serbisyo. Paano nga naman siya mabubuhay kung hindi siya tatanggap ng bayad? Ang sabi ba naman ay, sapat na ang manok, ang itlog, ang karne at gulay na ibinibigay ng kanyang mga pasyente. Kung kinakailangan daw niya maging doktor ng bayan upang mapagaling ang kanser ng lipunan, ay kanyang gagawin. Aba, nananalinghaga pa. Kung bata lang siya, ay napingot ko na ang tahinga. Subalit sadyang iginigiit niya na bilang siyentista, malaki ang kanyang pananagutan sa lipunan. Pepe, gustong-gusto ko nang magamit ng husto ang aking mga mata. Kaya lang, natatakot ako. Para bang may kung anong panganib akong natatanaw sa kalayuan. Sa tuwing iminumulat ko ang mga mata ng aking pusong ina. Hindi ko kailangan ng perpektong paningin. Kung ito magiging dahilan ng kanyang paghihinagpis. Mas gugustuhin ko na lang na tuluyang mabulag ng katarata kung ito lang ang makasasakip sa kanyang tuluyang pagkadarang sa apoy ng liwanag. Tulungan mo po ang anak ko. Kasihan nawa si Pepe. Ang tanging nais ko lang ay ang makauwi siya muli ng Maynila. Ihahanda ko siya ng kanyang paboritong champurado, ng pansit at tinola. Tulad ng kamay na walang awa. Dapat siyang maglagalag at lumaboy kahit saan. Walang ibang dala kundi ang mga alaala ng iilang minamahal ng masayang isang araw
Ladies and gentlemen, we heard snippets of the poem El Canto del Viajero, translated by our Filipino national artist Virgilio Almario. Let us proceed outside to Jose Rizal Strasse for the final part of our performances.